Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nagkakatipon upang ating papurihan ang ating Diyos, pasalamatan sa mga biyayang pinagkaloob sa atin, at mulit-muli ay dumulog ng mga pangailangan at minimiti natin sa pagdiriwang na ito. Ngayon po ating ginugunita si San Bernardo, abad at pantas ng simbahan, at hilingin natin sa tulong ng kanyang panalangin na nawa, tayo makapagturo ng ating pananampalataya sa pagpapahayag ng salita ng Diyos at sa pagsasabuhay nito. Ngayon ay ating aminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong mag-alab sa pagmamalasakit sa iyong tahanan, sa pagbibigay liwanag sa iyong sambayanan, at sa pagkadarang sa liwanag na ito ang abad na si San Bernardo. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, pag-alabin mo rin ang diwa namin sa lubos na pagtahak sa landas na dapat taluntunin ng mga anak ng liwanag. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Dinala ako ng lalaki sa tarangkahan sa gawing silangan. Doon, nakita kong dumarating mula sa silangan ang kaningningan ng Diyos ng Israel. Parang ugong na malaking baha. Nagliwanag ang lupa dahil sa kaningningan yaon. Ang pangitaing ito ay tulad ng nakita ko nang wasakin ang Jerusalem. Tulad din ito noong nakita ko sa ilog Kebar. Ako'y sumubsob sa lupa. Ang nakasisilaw na liwanag ay nagdaan sa pintuan sa silangan at pumasok sa templo. Itinayo ako ng Espiritu at ipinasok sa patio sa loob. Nakita kong ang buong templo'y punong-puno ng kaningningan ng Panginoon. Magkatabi kaming nakatayo noong lalaki. Maya-maya, may narinig akong nagsasalita sa akin mula sa templo.
Ang sabi, "Tao, ito ang aking trono at ito ang tungtungan ng aking mga paa. Ito ang magiging tahanan ko sa aking paninirahan sa gitna ng Israel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ati mananatili paglingap ng poon lagi. Sa ating mananatili paglingap ng poon lagi. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasalita niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mga ngagsisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupai ay mananatili ang kanyang paglingap. Sa ating mananatili paglingap ng poon lagi. Ang pagtatapatan at ang pag-iibigay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari yaong pagtatapat. At ang katarungan namay maghahari mula sa itaas. Sa ating mananatili paglingap ng poon lagi. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay, at ang halaman sa ating lupai magbubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari pawang katarungan, magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Sa ating mananatili paglingap ng poon lagi. Ang lahat po ay magsitayo. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, sa kanyang mga alagad, ang mga iskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at inaabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay binababa at ang nagpapakababa ay itinataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Ang ating pong Panginoong Hesukristo ngayon ay nagpapalaala ng ating misyon bilang tagapagturo ng ating pananampalataya. At sa ating pong pagtuturo, meron po siya mga paalaala at babala
upang hindi tayo makatulad ng mga iskriba at mga pariseyo. Ano po mga paalaala at babala ng Panginoon sa ating pagsasabuhay ng pagtuturo o pagsasabuhay ng ating misyon bilang tagapagturo ng ating pananampalataya? Una po, kailangan alam natin ang ating itinuturo. Alam natin ang ating pananampalataya para ito'y ating maibahagi. Ang mga iskriba at pariseyo po, alam nila ang batas ng ating pananampalataya. They were the direct descendants of the teachers of the law. Mula sa pagbibigay ng batas ng Diyos kay Moises, si Moises ipinasa ito kay Joshua. Si Joshua ipinasa sa mga matatanda ng bayan, tapos sa mga propeta, at sa mga iskriba at mga pariseyo. So they were the direct descendants of the guardians of the law, the teachers of the law. Talaga kaya po alam nila ang batas ng ating pananampalataya. At ito po ang inaasahan sa atin. Dapat po ay atin din talagang inaalam kapag meron tayong mga pagdududa at may kalabuan ang pagkaintindi natin sa ating pananampalataya, tayo po'y magbabasa. Meron pong mga manuals, pwede pong magtanong sa mga nagtuturo, sa mga nakakalam, pwede magtanong sa pari para hindi tayo namamali ng turo ng ating pananampalataya. Ngayon po, maraming mga articles, lalo tingin sa social media, pero inyo pong titingnan kung sino ang gumawa, kung anong grupo ang gumawa, dahil baka ito yung mga fake news lamang. Alamin po natin ang ating pananampalataya. Ikalawa, yung pong pagkaalam natin ay dapat binibigyan ng halimbawa. Dito naman po, tayo binigyang babala ng ating Panginoon Jesucristo, na bagamat ang mga iskriba at pariseyo were the direct descendants of the law or guardians of the law, sinabi naman niya, huwag ninyong tularan sapagkat hindi naman nila isinasabuhay ang kanilang itinuturo. Dapat po, mayroong halimbawa, mayroong pagsasabuhay, hindi nagpapanggap, hindi nanlilinlang, hindi pakitang tao lamang, katulad ng mga iskriba at pariseyo. They were wearing signs of repentance, signs of following the Lord, pero hanggang dun lamang sa pakitang tao. Hindi nakaugat sa puso, hindi isinasabuhay sa araw-araw. Kaya po, ito rin ang paalala sa atin na baka tayo ay magkameron ng ganitong tukso at mahulog sa ganitong pagkakasala sa pagpapakitang tao lamang. Sa pag nasa simbahan, hindi makabasag pinggan, pero kapag nasa labas ng simbahan, ay daig pa ang hindi sumisimba, daig pa ang hindi nananampalataya. Sa simbahan, ibang pinapakita, pero kapag nasa harap na ng mga anak, kapag nasa harap na ng mga kasama sa pamilya na kinagagalitan, kapag nasa harap na ng mga kaibigan, kasama sa trabaho, nasa mga binibigyan ng staff o kaya ay sa mga napapailalim sa trabaho, ay talagang hindi maiisip na sumisimba. Hindi ho sana dapat nagkakameron ng duality sa buhay, iba sa simbahan, iba sa harap ng kapwa. Baka po tayo makagaya ng mga iskriba at pariseyo, nagpapakitang tao lamang. At pangatlo, ay yung pong attitude sa pagmimisyon sa pagtuturo, yung pong pagpapakababa. Nakatulad ng mga iskriba at pariseyo, na sila ay gusto bilang tagapagturo ng batas, bilang may alam ng batas, nakakaupo sa mga upuang pandangal, kinikilala sa liwasang bayan, tinatawag na ama, tinatawag na tagapagturo. Dapat po may kababaang loob. Pare-pareho tayo sa paningin ng ating ama,
Kapag tayo ay mayroong alam sa ating pananampalataya, ibahagi. Kapag tayo ay mayroong magandang pagninilay, ibahagi. Kapag mayroon tayong kapwa na hindi pa kilala ang Diyos, ating ipakilala ang Diyos nang mayroong kababaang loob at hindi nanggagaling sa atin ang talino, ang karunungan, kundi ito'y biyaya ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang paalala sa atin ng ating Panginoon Jesucristo sa pagdiriwang na ito bilang mga misyonero at tagapagturo ng ating pananampalataya. Sa diwa ng binyag, nagi tayong propeta at ang mga propeta ay nagpapakilala sa Diyos at sa Kanyang kalooban. Kaya sana po maisabuhay natin ito. Pag nilayan natin kung talagang inaaral natin ang ating pananampalataya, pinagdadasalan at pinagninilayan, atin pong itanong sa ating sarili kung nagbibigay tayo ng halimbawa sa pagtuturo natin ito sa araw-araw nating buhay at kung mayroon tayong kababaang loob upang hindi tayo maging katulad ng mga eskriba at pariseyo, mapagkunwari, mapanlinlang, pakitang tao lamang. Tayo po'y anak ng Diyos, dapat dala-dala natin lagi ang Kanyang presensya, ang Kanyang itinuturo sa atin at makita sa ating gawa nang sa ganon malaman ng ating kapwa, ganito pala magsabuhay bilang mga anak ng Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Meron tayong isang Ama sa langit at isang guro, ang Kanyang bugtong na anak. Lumapit tayo sa Ama at ipanalangin ang lahat ng Kanyang mga anak sa lupa. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinawag sa ministry ng orden, naway maging tapat at magtiyaga sa kanilang banal na tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang at mga guro, naway maituro sa mga kabataang nasa kanilang pangangalaga ang mabuting halimbawa ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang salita ng Diyos naway maging gabay natin sa ating mga kilos at naway lagi nating asamin na gumawa ng mabuti. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda at nalulumbay at mga may sakit, naway tingnan natin ng may habag at pagaanin ang kanilang pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, dinadala namin ang sa iyong harapan ang mga pangailangan ng mga nakakilala sa iyo at iyong mga hindi pa nakaririnig ng iyong pangalan. Ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ikalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang pananda ng pagkakaisa at kapayapaan. Ngayong ginugunita namin ang abad na si San Bernardo, na sa salita'y gawa ay nagsikap pagkasunduin ng simbahan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Bernardo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon, kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Melrey naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pahindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang bigay mong pagkaing banal sa pagdiriwang ng pagunita kay San Bernardo, maganap nawa sa amin ang dulot itong kapakinabangan upang kaming pinalakas ng kanyang mga halimbawa at tinuruan ng kanyang mga tagubilin ay maging masidhing mangingibig sa iyong salitang nagkatawang tao at nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
Ngayon po ay naanyayahan sa unahan ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal sa simbahan, maglalakbay o kukuha ng anumang pagsusulit para sa panalangin at pagbabasbas. Gayon din po ang mga magpapabasbas ng religious articles. Ama namin mapagmahal, sa nagmumulang lahat ng mabubuting bagay, hinihiling namin basbasan mo. Ang mga kapatid namin ito na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa, sa ilalim sa pagsusulit. Pagkalooban mo sila ng mga mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at hadikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ng pagpapala ang mga kasangkapan sa panalangin upang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.